Ito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Mainit na usapin ngayon sa publiko ang tanong na sang-ayon ka ba na matuluyan ng makulong si President Kuting ng Norte Jr. matapos kumalat ang mga ulat na may sinampang impeachment complaint umano laban sa Pangulo. Ayon sa mga unang impormasyon, ang naturang reklamo ay inihain ng isang grupo na nagsasabing may sapat silang batayan upang papanagutin ng Pangulo sa umano'y paglabag sa konstitusyon. Sa panig ng mga nagsampa ng reklamo ay ginit nila na layunin ng impeachment ang pagpapanagot sa pinakamataas na opisyal ng bansa kung may nakitang pagkukulang o abuso sa kapangyarihan. Gayunpaman, binigyang diin ng ilang eksperto na hindi otomatikong nangangahulugang pagkakakulong ang impeachment, kundi isa lamang itong prosesong pampolitika na kailangan dumaan sa masusing pagdinig at botohan sa Kongreso. Samantala, hati ang opinyon ng publiko. Sa social media, may mga netizens na nagsasabing dapat manaig ang batas at walang sinuman ang dapat maging above the law. Habang iba naman ay nananawagan ng pag-iingat laban sa umunoy political harassment at maling impormasyon. May mga paalala rin mula sa legal analyst na mahalagang hintayin ang opisyal na kumpirmasyon na tamang proseso bago maglabas ng konklusyon. Sa ngayon, wala pang final na decision na opisyal na pahayag na nagpapatunay sa magiging direksyon ng naturang impeachment complaint. Patuloy namang hinihikayat ang publiko na maging mapanuri, umiwas sa haka-haka at umasa lamang sa beripikadong impormasyon mula sa mga opisyal na institusyon habang umuusad ang mga kaganapan sa isyong ito. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Kapatid, update muna tayo mula dito sa Malacanang. Sumailalim sa isang medical observation si Pangulong Bongbong Marcos matapos nga siyang makaramdam ng discomfort. Yan ang inanunsyo kanina ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos nga hindi makadalo si PBBM sa supposedly ay event dito sa Malacanang ngayong umaga. Ang sinasabi ni Yuse Castro ay hindi na niya idedetalye kung ano pa itong naramdamang discomfort ni PBBM, pero kahapon daw ang sinabi ng mga doktor ay nasa stable condition naman na daw ang Pangulo. Kumbaga, sa sobrang kaadikan ho siguro, kung ano-ano lang pumasok sa utak niya. Pero wag ho kayong mag-alala, okay na ho yung adik. Okay na ho yung adik nating presidente. Wag ho kayong mag-alala. Pero kailangan pa rin obserbahan ang kanyang sitwasyon. Kaya naibalik na dito sa Malacanang si Pangulong Bongbong Marcos at dire-diretso naman daw ang kanyang trabaho sa ngayon. Mamayang hapon, katunayan, meron siyang dadaluhan na 2 private meetings. Bagamat kanina nga ay hindi siya nakadalo doon sa TOIM o yung 10 outstanding young men na supposedly ay pangungunahan niya para doon sa pamamahagi ng award. Sa halip, ang naging kinatawan na lamang niyan ay si Executive Secretary Ralph Recto. Hindi pa natin alam kung magpapakita na sa publiko si PBBM anytime soon, lalo na tomorrow meron siyang supposedly nakaschedule na out-of-town event. Nakaantabay pa tayo kung ano ang magiging development sa ngayon. Yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Malacanang. At dahil dyan sa yan, pagtatanong ng sambayan ng Pilipino kung kumusta na, kung buhay pa ba itong si Ajik, eto na hong balita dyan mga kababayan. Maraming nagtatanong kung buhay pa ba itong si Ajik, kumusta na lagay na itong si Ajik. Eto na ho siya ngayon, eto na siya, magsasalita na ho itong si Ajik. Ajik, pasok! Sir, good afternoon. Kanina, tunay na po. Magbobolahan pala itong magbobolahan itong si Auntie Claire at itong si Ajik. Ay, natanong tayo sa MPC. Kung makakasabi naman na natanong. Anong natanong? Kinuwento mo na merong isinugod siya. Ang drama talaga nitong pamilya na to. Sa totoo lang mo mga kababayan, kahit hindi lang ko kasi tayo, yung papanalangin mo na merong masamang mangyari sa kapwa-tao mo. Pangit ho nun eh. Pero hindi naman ho natin kasi kontrolado ang iniisip ng ating mga kababayan dito sa PHFD. Kung yan ang pinapanalangin nila, magagawa natin. Pero tayo gusto ho natin makita yung pagkakataon na kung saan palabas na to ng Malacanang at papasok naman si VP Sara, anak ng Tokwa. Yung tipong papalitan na, ultimo yung mga rag dyan dahil punong-puno ng pulburin yung mga yan. Yung mga doormat, yung mga knob ng pintuan talagang papadip cleaning dahil mahirap na, di ba? Baka meron pa residue yung mga yan.
pagka dumating na tayo dun sa punto na yun, gusto kong makita yung pagpatak ng luha nitong adik na to pagka bababa na siya ng Malacanang. Nagkita na daw po tayo. Since nandito po ako sa one of your events, sasamantalahin ko na po. Kamusta na po kayo, sir? How are you feeling today? I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Yeah. Naayos na yung problem. What happened was I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Oh. Inflammation or infection of small pouch. Hindi ho tayo doktor kaya hindi ho natin alam kung ano to. Sa ano ho ata to, sa bituka ata yung sakit na yan eh. Di ba? Nakikita lang ho natin dito sa mga picture. Anyway, magpagaling ho kayo at sana hindi naman matuluyan. No? Ang pangit naman nun. Magpagaling ho kayo at nawa makita nyo maging presidente si VP Sara at pagdusahan nyo yung mga kalukuhang ginawa nyo sa sambayan ng Pilipino. Alam niya kayong adik kayo. Overwork kayo, sir eh. Di ba sinabi ng doktor na hinay-hinay muna? Overwork. Baka oversnort. Loko-loko talaga. Baka oversnort, hindi overwork. Loko-loko talaga to si Ante Claire. Binobola mo kami, Ante, overwork now. No? Well, yeah, of course, lagi naman sinasabi ng doktor sa akin yun. Pero paano mo naman gagawin yun? Ang daming trabaho. So, sir, ano mensahe niyo doon sa mga taong nais na kayo mawala sa pwesto? Okay, okay muna masyado ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. Okay lang yan. Hindi naman ang problema kasi, karamihan ng mga Pilipino gusto nang mamatay ka. Kaya yun ang imbis na, ano masasabi nyo doon sa mga kababayan natin nag-aalala dahil kumusta na yung lagay nyo? Hindi yun eh. Ano masasabi nyo para doon sa mga nananalangin na sana mamatay na kayo? Di ba alam mo? Normal na tanong doon. Ano masasabi nyo sa mga nagsasabi na kumusta na lagay nyo? Nag-aalala ang sambayan ng Pilipino sa kalagayan nyo. Ang sagot dapat doon ano lang naman ako, sambayan ng Pilipino, okay lang ako, tuloy-tuloy ng hutay sa pagtatrabaho. Imbis na yun ang itanong nitong si Lucaret, itinanong niya, yung mga nananalangin daw na mamatay na siya. Spokesperson. Galing! So, sir, wala kaming dapat ipag-alala? Wala. Wala. Okay, mag-alala. Mamamatay. Sa ayaw, sa gusto mo naman, mamamatay ka eh. Lahat naman tayo mamamatay eh. Walang exempted dyan, higa nga. Lahat tayo mamamatay, meron tayong kanya-kanyang oras. Maraming nauunang nahuhuli, maraming nahuhuling nauuna. Ganyan ho talaga ang buhay. Higa nga, posible na magtagal pa yan si Bangag at hindi natin alam. Bukas makalawa biglang pumulakda siya dahil overwork ho pala siya. Hindi oversnort. Iba yung snort, iba yun. Ganun yun eh. Oversnort siya. The rumors of my death are highly exaggerated. Thank you, sir. Thank you so much. Hindi highly exaggerated. Ang sakit isipin na presidente ka tapos ang bayan ng Pilipino gusto na mamatay ka. Wag na ganon. Para sa ating mga kababayan, wag yung pagnasahan na mamatay na tong adik na to. Dadating tayo dyan. Hindi ika nga hindi maganda yung mga ganong klaseng bagay. Para sa mga kababayan natin nagdarasal na sana mamatay na tong adik na to, huwag nyo hong gawin yan. Hindi maganda ho yan mga kababayan. Dahil kahit adik ho yan, meron hong nagmamahal na mga adik din sa mama. Hindi ako nagsabi na adik kasi Amy Marcos, inuulit ko lang dito, di ba? Mahal na mahal ho siya ng mga adik din, di ba? Adik sa kapangyarihan, adik sa pwesto, adik sa pera, at sa kung ano man ang pinagkakaadikan nila. Maraming nagmamahal na adik dyan. Kaya huwag niyo hong ipagdasal o pagnasahin na mamatay na yang walang hiyang yan. As always, hindi pa ho pala. Ito na ho pala, panoorin na natin. Yung nangyaring press con nitong si Congressman Mike Defensor dyan sa diyan sa House of Representatives. Wala na ho tayong maraming cheche-burechi dito. Rerekta ho kagad tayo dito kay Attorney Respicio. Isa ho siya sa mga kasamang abogado na naghain ng ikatlong impeachment laban dito sa adik na to dyan sa House of Representatives ngayong umaga. Maraming salamat ho mga kababayan. Tuloy-tuloy na ho ito. Mahalin natin ang Pilipinas. Yeah, pare. Hala ka, BBM. Magpapal na kami ng impeachment laban sa'yo. Andito kami ngayon sa House of Representatives kasama ang mga bigating politiko ng Pilipinas. Kasama si Chavit, Mike Defensor,
si Atty. Topacio at papatanggal namin ng ulo ng korupsyon dito sa ating bansa. Panoorin nyo siya, andyan yung media at ngayon ay magpa-file kami ng impeachment laban kay BBM. Yeah, buddy! Complainants as well, ma'am. Complainant. Yep, one of the complainants. Yeah, buddy. Alright. Mukhang tatanggapin ng complaint natin, ha? Tatanggapin kayang complaint natin. Hindi katulad ng ginawa nila sa Makabayan Black kaninang umaga na hindi nila tinanggap yung complaint dahil wala daw si Sec Jen. Tamang-tamang timing natin, sana tapos na ang kanyang lunch at tatanggapin na nila ang ating complaint. Hindi pwedeng hindi tanggapin ang ating complaint dahil kapag hindi tinanggap ngayong araw na ito, ang gagawin nila ay i-forestall nila ang complaint na to at pagbibigyan nila, palusutin nila yung walang kwentang complaint na ipinasa earlier. Sabi ng Supreme Court, hindi nila pwedeng sabihin na merong prior complaint na ipinasa na para tanggihan ng aming complaint dahil ang complaint ay initiated lamang kapag na-refer na sa committee ang complaint. Hindi pa na-refer sa committee. Magko-convene pa lang ang Congress, House of Representatives sa Monday. At pwede pa nilang tanggapin ang aming complaint. Dapat nilang tanggapin ang aming complaint dahil kung hindi tinutupad ng Secretary General ang kanyang trabaho. Tulad ng hindi niya pagtupad kaninang umaga sa trabaho niya, sa pagtanggi ng pagtanggap niya ng complaint ng Makabayan Black. Yep, buddy. Tignan natin kung balik na from lunch Secretary General. Alright. Kahit pati assist. Okay. Yung coffee, tanggalin ng coffee, mabasa yung papel. It's dangerous. Ito yung pinaka-substantive na complaint na ipinasa so far dahil ito ang pinaghirapan ng mga bigating mga legal minds and politicians sa Pilipinas. Hindi katulad ng mga complaint na unang ipinasa na 4 pages lamang at halata lamang na ginawa para i-forestall yung mga substantive complaint na katulad nito. This is a 44-page complaint Yep, buddy. with thousands of annexes. Yep. Dahil kapag hindi nila pinalusot ito at ang pinalusot lang nila ay yung walang kwentang 4-page complaint, ibig sabihin, dinidiskartehan tayo ng mga loko-lokong ito. In other words, alam na this. Yeah. We have the best lawyers and best folks and politicians dito sa ating group. At hindi nila pwedeng tanggihan, katulad ng pagtanggi nila ng Makabayan Black complaints kaninang umaga. So, Secretary General, finish your lunch and come and receive our complaint. Please. Ministerial duty po yan. Hindi po yan discretionary. Required po yan sa rules ng House of Representatives na tanggapin ang aming complaint. Yes, sir. On our side, Hello everyone. Say hi sa ating 2.5 thousand viewers sa live. Yeah, buddy! Alright. The historic complaint being filed dito sa Secretary General's office ng House of Representatives against sa ulo ng korupsyon ng Pilipinas. Kasi dati, pag sa si Mikey, di ba nung pandemic, di ba? Oo. Nanulo tayo lagi sa okay kasi umiikot tayo. Oo. Bilaan. Ayun, tara na, utilize this. Kasi bigyan na. Sure. Dito ka. Alright. Go ahead, boss. Wait, before we start, and I do understand, could we have a moment lang na, wag muna tayo mag-record para... Hindi pwede. Right. This is a public office. Yeah. Sige, attorney. Go ahead. Sir, pursuant to the people ahead of you, the Secretary General is not around, not authorized to receive. It is the office of the Secretary General. How about not the deputy? Secretary General. Where's the herself. deputy? Deputy Secretary. Sir, I'm the Executive Director. I am the next in line. Yes. So you should receive. Receive. You should receive. In the case of Bautista impeachment, it's the deputy will receive. Yes. Respectfully,
Okay, I'm not here to argue. I don't wish to. Kakampi natin to. Yes, yes. I am just relaying my position. I am not. No, attorney, ano lang, It's not an instruction. It is. I am not In a position to receive it. But in the case of the impeachment of former COMELEC Chairman Bautista, whom we impeached, it was the deputy Yes. who received our impeachment The next in line, complaint the in next in line. 2017. Yes, the next in line. There is already a precedence in the House. I would have to say Please check the records. I am not arguing. Okay. I am not arguing. Thank you. I am not even raising my voice. Yeah. Thank you. I am just manifesting. Okay. I am not authorized to receive the document. Attorney, may question. Wow. For the Again, record. ako sir, I'm just saying, I'm not arguing. Sir. No, it's okay. Wow. What's your... Attorney, question lang. Can it be received ministerially lang? Kahit not you, but Because it's someone? ministerial. No, sir. No one is allowed. Again, the previous right? Okay. I have nicely. But why did you receive the first one? No, I have not received. What is the legal basis? Wala naman dito We're sinabi. not No, arguing. which one, sir? Merong first impeachment Impeachment na nandun na sa office. Kay Attorney Jesus. She was here, sir. Okay. So, ibig mo sabihin, by the simple expedient of not being here, hindi kayo pwede mag-receive? Is that your stand? Sir, I'm just saying. I'm not authorized. I'm not arguing, I'm asking you. I want an answer. I'm just manifesting. I do not have the authority. Yeah, but Attorney, Oh, what is your even basis? the What- office ka na. Yes, sir. If I cannot, and pababa din, wala din. Wala din. Okay, What is okay your lang. basis? As a lawyer, both lawyers, you have to tell me what your legal authority Yeah, buddy. is. Sir, Oo. I am just manifesting. And Wow. that's all. Up to what level yung may authority? Sa office of the section. Can you assure us na wala kayong gagawin to block our filing when we return on Monday? Like Pag nandito na yan, sige. impeachment complaint that you already received. Obviously, sir, that is not within my. Yeah, hindi siya yan. It's not my office, sir. Hindi, ang tanong lang, so number 1, you're not authorized. Number 2, the office is not authorized. Number 3, sabi mo si Attorney Jesus was allowed because nandito si Secretary Garafil. Okay, and then ang tinatanong ni Attorney lang is on what basis? Kasi constitutionally the office, not the person. So, ang authority na tinatanong ni Congressman Jing, SecGen ba ang may instructions? No. Ano ang basis Hindi nyo? pwede yung ginagawa nyo. Ano ang basis mo kanina? What is your basis? You Tell us your basis. Pero sandali lang. Tinatanong namin. For the record. Okay. For the record. Wait, number 1, let's not badger people. I'm not here. Sorry if you feel that way. That wasn't meant to. We don't, You just answer the question para hindi ka mabadger. If you're not answering the question, we give my answers because we are citizens. We are paying your salary. We're paying your salary, so you answer us. For the meantime, I'm making a proper, even if you don't receive, by law we can proper the complaint and all the annexes, and that is legal. If you will not receive, that is deemed legally received by law. we tendered it Tender. to you. We are proffering and tendering it Our in complaint. under and by virtue of the Constitution. Teka. Sandali. Today is 2:18 Okay, si Attorney- in the afternoon si Attorney of naman- 22nd I January. acknowledge the time is 2:11. Yes. Oh, sige, 2:11. Okay, sige. Para kalma lang tayo, si Attorney naman is here to explain to us. Attorney, maybe better Yes, just sit down. explain it to us right now. I will. Upo muna kayo tayo. Upo muna tayo. Kaya sabi ko baka. Ako muna tayo. Alright. Para hindi tayo parang tense dito sa ano. Yeah. Attorney, please sit down here. I note your manifestation, sir. I note your manifestation. But going back, Banyero, to my original question, what is your legal authority in saying that you are not authorized to receive? We want to know. We are It curious. is a statement of fact na I am not authorized. So you are saying that based on your own conclusion of what the law says, you are not authorized. Is that what you're telling this fellow lawyer? It's not in the law. It's Kaya against the nga, law. It's against the law. is that what you're saying? Okay lang, sandali So sinasabi na ni Attorney, I'm not authorized. Is there an instruction, Attorney? No. Walang instruction from SecGen, walang instruction from... Okay, going to my next question. Since there is no instruction, you're saying that you cannot receive the complaint is based on your conclusion of the what the law says. Wait, sir. Pakalis naman, sir. These questions, what are they for?
We want to know because we are citizens. We are paying And your this is a public salary. office. Under the You are a public, Constitution, you're a public official. Okay, one by one. under the Constitution, very clear that if there's an impeachment complaint and duly endorsed by O sige, para maliwanag na I refuse to be covered by any media recording or anything. Ano, this is public. Wala yan sa ano. Hindi pwede. Wala sa amin yung batas. This is a public office. Public office. Sige, Ito private conversation pare ko. for manifestation's sake, Okay. Okay. I just manifest. Okay, go I ahead. have not consented to any recording or broadcasting of any conversation here as I don't. Okay. Our lawyer and co-complainant, according to Topacio, will tender the Okay. complaint. Okay. Hindi, sandali lang, for the record. Oo. We'll tender the complaint Oo. in accordance with the Constitution. I note, Okay. I note for the proper. That's Kanina yun, di ba? Proper. I know. Inabot ko. Oh. Yes, sir. I note for the proper. I said no. Para let's go through the motion. Okay. I said no. Okay. Yes. Para at least Okay. Nonetheless, we are tendering the Attorney, just to be, to be candid, syempre, because we understand na hindi ka naman yung authorized, but of course, as a group, we will also take legal steps. That's why may mga ganito lang motions. We understand na. So, we thank you. wala pong sama na loob. If that is what I understand. In fact, we feel sorry that you have to take the We fall thank for you this for evil. receiving us. So, maraming salamat. Kung may documents. Yes. Establish ko lang. It's 2/11/22 January na tinender namin sa iyo yung aming para verify. kukumpletin ko na rin po. Okay. It was an attempt to No, it's not an attempt. We tender to you. We tender to you. Para kukumpletin ko na nga. Galing na sa kanya. Sige, let's You are here To tender. To tender. I refused. That's legal. And you left a copy here in the office. You could actually leave it there. Para okay na po tayo. Pwede bang ma-receive ba? Is that satisfactory? Okay na. Okay, Yes, thank you. This Thank is you. what I Thank you. propose. Attorney, Di ba pasensya. office, ito kapanyero, di ba office hours nyo hanggang alas 5? 7 o'clock. 7 o'clock, okay. Since wala si Cheloy dito, hihintayin namin na dumating siya ulit. Yeah, buddy. Ako, hintayin ko. I'll stay here until 7. Saan si Cheloy? Tanungin mo ko We sa will wait Out of the country. until Okay. Anyway, thank you for that. Alam mo naman na. where is the section? Where is the section? Asan ang section? For the Ano record. section? Kunyero, Sandali, sandali. kunyero. Where's the section? For the record. Taiwan. And in her absence, who is the acting section? Sandali. For the record. Who is? Isa-isa lang. It's you. No, It's you. there is no acting secretary. Siya ang ano. Who's the second in But command? you are Ikaw. second in command. In this office, I am the executive. Nonetheless, we are tendering and proffering our original complaint and the annexes for and under and by virtue of the Constitution of the Republic of the Philippines. Kaya kanina ko pa sinasabi, baka meron kayong binabiolate na civil service regulation. Kasi you're supposed to be, pagka wala dito yung Automatic. May officer in charge. merong papalit, merong susunod. It's automatic. Secondly, Panyero. Wala. Secondly, Panyero. Bakit si Galapin? Nagkano na naman, pumuntang Taiwan. Kung wala siya, Panyero. Okay. We have already, di ba? We've established yung already. Given it. Si attorney naman was kind enough to state yung legal basis. So, okay na tayo. Ha? Hindi, gusto ko lang tanong pa kay Panyero. Ito si Dudu si attorney, ha? Ano, Governor Chavit. Sir, iikot ako. Okay, Governor Chavit. Ako iikot because Pagkala ko sa isa-isa para ano. Si Admiral Carlos. Carlos. Kamusta kayo? Governor Chavit. Okay, si Secretary Menes Peron. Attorney Topacio. Hindi ikaw. Yung mas gwapo. Cathy Bina. And former Congressman Jim Para. no introduction necessary. Of course, Attorney Manny Luna, I'm the Attorney first General complainant, former Garcia. Commissioner, Presidential Anti-Corruption Commission. And, sorry, Attorney D. Harold Respicio, Vice Mayor. Complainant as well, sir. Okay na. Thank you, Attorney. Pero, Congressman Mike,
Di ba mayroong executive order that since there is a one China policy, restricted ang travel ng public officials natin to Taiwan? Ibang topic na yan. Ibang topic na yan. Hindi kaya nga, hindi. For the record. For the record. Because, hindi, kaya naging relevant yun because the reason for the absence of the Secretary General is that she traveled to Taiwan. And under the one China policy, restricted government officials, even on private visits, restricted to Taiwan under the one China policy. May exceptions, of course, but tingnan natin. Thank you. Okay lang. We understand. So ano na ngayon? Ay, sige po. Hindi daw tumok na rin. Okay. Ano na nangyari? Yun nga. Yun naman, binigay naman ni attorney yung... Tender naman tayo, that's enough. That's the legal requirement. Tira, manong? Let's go. Iwan naman natin yan. Ay, Kong. That's the order. No personal. Thank you. Attorney, any quick statement, sir? 5K nanonood sa live ngayon? Alright. Kung Mike, for the 5,000 watching live, anong statement natin? Well, una sa lahat, si attorney was kind enough to come here and sabihin niya na hindi niya kayang tanggapin. So, itong opisinang ito kasi hindi naman tao eh. Ba't na office? Sa saligang batas, kailangan niya tanggapin talaga. And ito ipapakita lang na talagang yung nako ng impeachment ay kalokohan at gusto nilang babuyin ang ating proseso ng saligang batas sa impeachment. Ito lang ang pagkakataon ng tao magreklamo, hindi ba pinayagan? Attorney Topacio, any statement? Yes. Any statement, sir? Well, I second I give my full assent to the statement of Congressman Mike Defensor na talagang sinisigil yung karapatan ng mga taong bayan na sila ay magreklamo. Congressman Paras, ano po statement natin sa kanilang pag-refuse ng ating complaint? Well, unang-una, wala daw yung SecGen. Nasa Taiwan daw. Unang-una, yung SecGen, she's violating the one China policy. Kasi dati siya doon na head ng NECO. What's her business there? When she's supposed to work here to receive our complaint. So, dapat matanggal yan si Garapel. Tawag ko nga dyan, Garapal eh. Alright, we're just exiting the office of the Secretary General and heading sa ating media para sa ating press group. Everybody. Forward, you can see former Secretary Defensor and Governor Chavit heading towards the exits. Having tendered the complaint dito sa office of the Secretary General na tumanggi, natanggapin ng complaint laban kay BBM impeachment. Yeah, buddy. Well, dapat required yung deputy na tumanggap kung absent yung Secretary General, right? Dahil paraan nila yan para mapalusot yung 4 pages na walang kwenta na na-file nung Monday. Para pigilan ang substantive na complaint na ipa-file laban kay BBM. Sa may table na lang, sir. Kailangan sa may table. Kailangan sa may table. May table na lang. Yeah, buddy. May mga lima. Attorney. Yes, boss. Kasama ko sa complainant pero sila ang lead. Taga-cover ako ngayon. Governor Chavit, ano yung masasabi mo sa nangyari kanina sa loob? Magkakasama tayo doon. Ano masasabi natin sa 5K followers natin? Na live. Ano maintindihan nangyari sa loob. Basta ako, bagong dating lang, galing ako sa Ilocos Norte, position ni President Marcos.
Walang matino na project, puro bus project at puro siya nagsabi, maya kayo, puro palpak at guni-guni. Tama siya, sa Ilocos Norte. Wala akong makita, kagaling ko lang doon. Puro palpak at bus project. Nasa Ilocos Norte, wala, probinsya niya. Distrito ni Sandro, saka si Barba. Wala akong makita, kagaling ko lang doon. So, let's go. Ito po ba yung maliwanag na naluloko na tayo? Yun ang maliwanag na maliwanag. Hindi na tulog-pisipin. Siya nagsabi, kalpak. Siya nagsabi, he built 5,000 or 5,500 flood control project. Wala. Mag-isang pulisa. Sige. Yung lagi sa Picture. O yung una mo, tinanggal, yung pinalbapos na nung nangyari. So, Sino unang magsasalita na? Wait lang sir, wait lang po. Guys. so kaninang umaga, Ay, mga mic lang sir, wait lang sir. Mic, defensor. Mic. Kalipat, yan. Mike, explain din ng ribbon. Impeach. kalokohan niya ito nito pa. Boy, paliwanag muna natin yung pag-file at ba, ano nangyari. Kaninang umaga, nagkaroon kami ng pag-uusap ng mga kasama sa Makabayan Block na banggit na sa amin na opisyal na hindi tinanggap yung kanilang impeachment complaint. Kaya kami may prepared statement na kami tungkol dito sa ginawa dahil na-anticipate na namin na talaga magkakaproblema sa mismo pag-file namin. At katulad nga na nangyari, at na-anticipate namin, gano'n nga. So if I will be allowed to read the statement, to be clear, distribute na lang siguro. The refusal of the Office of the Secretary General of the House of Representatives to accept the impeachment complaint is a clear violation of both the rules of the House and the 1987 Philippine Constitution. Under the Constitution, the House of Representatives has the sole power to initiate impeachment proceedings. The rules of the House explicitly provide a ministerial duty for the Office of the Secretary General to receive and record impeachment complaints that are duly filed. There is no discretion given to the Secretary General to reject, screen, delay, or block such filings. By refusing to accept the complaint, the office effectively usurps the constitutional authority of the House itself and denies the Filipino people their only lawful mechanism to raise grievances against a sitting president. If I may repeat that, by refusing, it denies the Filipino people their only lawful mechanism to raise grievances against a sitting president. Impeachment is not a political favor. It is a constitutional right. It is the only formal process through which citizens, through their representatives, can seek accountability from the highest official of the land. To block this process is not merely procedural error. It is a constitutional violation, an obstruction of a lawful remedy, and a direct assault on the people's right to petition government for redress of grievances. The House of Representatives exists to serve the people, not to shield those in power from scrutiny. The rules are clear. The Constitution is clear. The duty is clear. And no office has the authority to silence the people's voice. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. If I may distribute this. Sir, question. Madagdag ko lang. Yung impeachment complaint is actually a people's complaint. Yun lang. So, hindi kailangan pigilan ang reklamo ng taong bayan. It's a people's complaint. It's a constitutional process na nasa constitution natin na pinoprovide para sa ating lahat. So, wala na akong idadagdag. Okay?
So ano nga masasabi niya hindi tinanggap yung impeachment complaint? Hindi tinanggap. Hindi, yun nga, sa hindi pagtanggap nila, it is not only a violation of the rules, but of course of the Constitution. At ang mas mahalaga, ito lang kasi ang paraan ng taong bayan na magreklamo sa nakaupong Pangulo. Hindi ka pwedeng mag-file sa ombudsman, hindi ka pwedeng mag-file sa korte. Sa ginawa nilang to, pero tinatanggal nila yung karapatan ng taong bayan na magkaroon ng maayos, legal na pagreklamo doon sa nakikitang problema sa nakaupong presidente. May ginawa nyo rin ba yung ginawa ng Makabayan kanina na nag-iwan kayo ng kopya ng complaint sa Office of the SecGen? Hindi. Nag-iwan kami. Wait. Ako lang. Nag-iwan kami, pero hindi nila tinanggap. We attempted, and we have recorded every possible conversation we had with... So as a copy of your complaint is not inside the Office of the SecGen? Hindi nila tinanggap. Sir, what are the grounds for impeachment and for what? We will be discussing this at another time. Ang tingin namin, ang dapat natin pag-usapan ngayon, yung mismong, kasi yung sa maraming pagkakataon sa Korte Suprema, may decision na about impeachment complaints. In fact, the recent decision was on the Vice President. At mabigat tong hindi pagtanggap, hindi namin maintindihan kasi hindi naman si Secretary General Cheloy ang sinasabi ng Saligang Batas. Ang sinasabi ng Saligang Batas, yung opisina. Dapat i-receive nila yun. Sir, but very briefly, betrayal of public trust po ba ito? Paglabag sa konstitusyon? Marami. Pero latest sa hindi pagtanggap, please. Sino po complainant? Sir, ibaba mo yan. Parang kakanta. Sino yung ano? Parang kakanta. Wait lang. Kasi ako pause eh. Our impeachment complaint encompasses almost all the grounds except for treason and bribery, I guess. But culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, high crimes. These are all embodied in our complaint against Marcos Jr. Ano yung complainant, sir? Ano yung offenses, sir? Offenses. Ano yung offenses? Sa ngayon, we will call for a press conference tomorrow. Press con kami para i-discuss yung details. Pero sa ngayon, yung statement namin, ang hindi Endorser lang, pagtanggap- sir. Endorsers. Pati yung endorser, kasi may endorser kami nandito. Pero siyempre, tatlo. Siyempre, nung nakita namin, nung na-inform kami na Makabayan Black, and may mga kasama tayo sa Committee on Rules, dun sa nangyari, medyo nagulat na kami. In fact, nakita nyo naman, mali-malita yung dala namin. Pero kung ganito yung mangyari, napakapangit naman. Hindi maganda. Sigurado kami, yung first impeachment complaint is a scam complaint. At yung Makabayan Black, genuine complaint yun. Sinusuportahan din namin yun. Yung complaint namin is a genuine complaint, full of evidences, dapat tinanggap ng Congress. Sir, sorry, bakit tayo bang i-divulge yung complainant? Ayaw reaching ako mag-conclude. Pero pag-iisipan pa namin. Pero as of now, dapat it should have been accepted, period. Sir, for the records, ilan ang... No, they're not. No, they're not. Sir, ilan ang complainants at sino-sino? For the record. Can I read the complainants? Yes. Yes. Okay. Lipat lang muna. Wait lang. Dito na sa parang nila yung isa. Sa gitna na lang siya, Tony. Sa gitna. Attorney na lang pala lumipat. Para ano? Yun. Bribery, high crime, graft and corruption. The complainant in this case entitled in the matter of the impeachment of Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, Manuelito de los Reyes Luna, yours truly, Jacinto B. Paras, Ferdinand Estopacio, Michael T. Defensor, Harold Respicio, Mary Catherine Diaz Binag, and Virgilio R. Garcia. Is it fair to call you supporters of the Vice President? Is it fair to call supporters of the Vice President? We are not supporters of the President. Of the Vice President. Of the Vice President. We are not supporters of the President, but we respect the office of the Vice President because he's the elected official of the land, second highest official of the land. We are citizens of the Philippines and we are exercising our constitutional duty to file this impeachment to question the betrayal of public trust,
culpable violation of the Constitution and graft and corruption and other high crimes of the incumbent President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand R. Marcos Jr. Pero is it right to say na kayo po ay pro-Duterte group na nag-file? Irrelevant yun eh. Because this is not ano. Tatanungin kita, kuya. Saan ka? Pro-Philippines? Pro-people? I'm just Yeah, that's why I'm asking the same question. I'm asking. Bukas na may Can I press just con. answer that? This is a people's complaint. This is a people's complaint. Wala. This is a complaint of the people of the Republic of the Philippines. Sir, bakit? Excuse us. Sorry. Tomorrow we will have a Yung ribbon, please. Sir, ribbon. The ribbon. Impeach. 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 Actually po, this is the same color of ribbon that we wore during... Sorry. Hindi mo Kaya na lang, sir. Nakaupo na yun. Hindi ba, hindi kayo picture yung mic kasi, sir. Okay, go ahead. Actually, this is the same color of ribbon that we wore during the successful impeachment of then COMELEC Chairman Andres Bautista Jr. Impeach to eh, impeach. Yun lang. Sir, bakit bawal pa i-reveal kung sino yung endorsers, sir? Bakit bawal pa i-reveal kung sino yung endorsers? Ayaw ba nila until received, syempre. Sir, anong particular act? Dali, picture, hawakan yung mga complaint. Oo, sir, related ba sa budget? Related sa infra budget? Related ba sa infra budget? Sir, pwede bang sa-complainants nila? We would also like to thank Manong Chavit Simpson for the moral support. Moral support lang? Complainant also. Hindi, syempre, moral support din. Complainant ba si Gov? Go. Complainant si Go. Wala kasi siya, sir, dun sa listahan. Doon siya na dyan. Doon sa ano. Mare. Sir, wala siya sa Governor is part of the listahan. impeachment of the complainant. Attorney Espicial. Pwede ba kayo? Alright. Sir, is the complaint related to the infra budget? All the budget. The entire budget. All the violations. 2023. 2025. Hindi, para lang, overview lang. Pakaganan yung complaint. 2023 GA, 2024 GA, and 2025 GA. Included. We don't know. Paki-forward yung complaint. Attorney. Secret. Takot sila, hinaharas sila eh. Upon the request, we have to respect their wishes. Thank you everyone. Salamat. Paki-forward lang yung complaint. No, the complaint, iganon nyo medyo malay. Yan. Hawak na kayo. Yan, padali. Yung complaint, pakimpleto lang po Para Lunch tomorrow, Max. Ikaw na. Press conference, Max Restaurant sa Circle. Ano oras? Anong gusto mo ng oras? 11. Lunchtime. Para umabot. 11 gusto nyo, para bukot tayo. Para umabot sa prime time, sir. 11 tayo. Pero dapat umabot sa Symbolic. Kasi again, ang office of the... Sige, sabihan ko sila. Symbolic ka rin daw dito sa office, magtayo din tayo. Oo, doon na lang. Sige, para Dito sa harapan ng office. Okay. Sarapan. Doon na. Symbolic ka rin. Sir, may I request? Sir, pa-picture naman ng copy. Attorney, pa-picture naman ng Doon na. Sa in-ground. Doon na. pointless din eh. Yan. Ati! Ati! Wala na po forward. Ati! Go.
Arnold, dito ka. Wala mo ng microphone. Tanong ko lang, kaya ba ayaw nung banggitin daw yung mga names na mag-endorse? Kasi ayaw nila mag-endorse. Sir, dito lang ha. Ba't ayaw kong banggitin yung tatlo? Si attorney hindi makita. Okay, ready. One, two. Alam mo slogan? Huwag mo ng microphone. Wala ba slogan? Slogan. Okay, yung picture lang. People's impeachment. Ayan, sige, go. We are here for the people's impeachment People's impeachment. of Marcos. Parang puro paus na kasama ko, no? Ulit, sabay-sabay. This is a people's impeachment against Take three. Okay. 1, 2, 3. This is a people's impeachment complaint against incumbent President Ferdinand R. Marcos Jr. for culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, and other high crimes. Salamat po. Okay, thank you. Let's come tomorrow. I agree. Kasi nung nag-gusto din ng Kabayan Black, sabi ko sa kanila, sabi ko, magpa-file kami, gusto niyo bang mag-endorse? Sabi, hindi, magpa-file na rin kami na sarili. Sabi ko, okay lang. Sabi niya, sige, baka okay to consolidate. Kasi syempre, good faith lahat yung usapan. Kanina lang yan, sir. Kanina lang. Hindi, nung ano pa, nung nag-usap kayo ng mga Kabayan Black, mga 4 days ago. Tapos kanina, nagulat ako, nagtawagan kami. Hindi accept yung kanila, hindi receive. Ako, ha? Sabi niya, accept ko na nangyari. So they were, kinausap sila, katulad kami, kinausap din kami, that they were not authorized to receive. Sir, also, sir, pag na-transmit ko sa Monday, makabar na po yung impeachment complaints. Hindi nyo ako makabar. Yes, kasi, alam mo, technically, pagka nag-receive dito, at hindi na-transmit kagad yun, at dun sa hapon naman, they are able to put it in plenary and refer to the Committee on Justice under the Constitution, impeachment na yun. That is initiated na impeachment. And sir, yung kayo po ba yung sabi kanina na substantial hindi po yung complaint, yung first complaint, at wala po kayong kinalaman at all with lawyer Andre De Jesus? Nakita ko lang yung mga lagay nilang complaints. Pero wala akong nakita mga evidences on that. No? Yung nga, substantially baka kulang. So parang point ko, kung kunyari normal na procedure ko, all the complaints within the 10 days as mandated by the Constitution should be accepted. And then para yung Committee on Justice, if they want to consolidate, they want to take up another one, dismiss itong isa, di ba? But usually, like every other bill, if the bills are all about one subject, we consolidate it and we try to enhance the provisions. Ganun dapat ang gagawin. Kung talagang sincerong proseso yung ang gagawin nila. Sir, anong dahilan bakit yung tatlo na supposedly endorser ninyo parang natatakot? Hindi naman sila natatakot. Sinabi lang ni Jim Paras yung kanina na of course, lahat na mag-endorse matatakot naman. Kahit naman sino naman sa presidente matatakot. Pero ang feeling namin kanina, kung hindi ito i-receive, walang point hanggang balain namin kayo. Andito sila. Nandito sila sa Kongreso sa ngayon at naghihintay sila kung anong mangyayari. And like what we expected. In fact, Kabayan Black is waiting for a recall. Sabi lang, pag ni-receive kayo, sabihan nyo kami. Siguro pag ni-receive kami, mahabol din sila. Ano na lang ba yung composition ng endorsers? Majority, minority, ano? From what I understand, mix na majority minority. Sino po mas marami, sir? Majority. Ay, sir, kung determined po kayo na nangyayari ng impeachment, hindi pa kayo mabalik sa Monday? Walang point eh. Ako personal ko.
I cannot speak for the group. Kasi, ang nakalagay sa Constitution, the office of the Secretary General. Ano ibig sabihin? Kung bumiyahin siya, di ba? It's the office. In fact, it can just be received by any person Not here. a person. By any person, and then i-refer na agad kay Speaker. Ang sabi naman sa Constitution, under the Constitution, Speaker, within 10 days, dapat ibato niya sa plenaryo. Sa plenaryo naman, within 3 days, iba to sa Committee on Justice. So it's not the person. So for me, the fact na hindi in-accept, naman kung ba makaawa pa on Monday, maghintay dito eh. Di ba? Even if they accept it on Monday, pag tinake up naman yung isa na, wala ka na din. So, position mo, hindi na mo-file? Position mo, hindi na mo-file? I think we have to study our other legal options. Sir, kanina nabanggit sa young lawmakers, freshly term neophyte lawmakers po ba ito? Unang termino ba ito? Oo, freshly term. Yung tatlo, sir, mga fresh. All three, sir, fresh. Yung dalawa fresh, yung isa hindi na masyadong fresh. So, hindi na po kayo magpa-file sa Monday? Or ano kung masabi? Iniwan yung complaint po kasi Walang iniwan. So basically, sir, but you tried? Yung lawyers kanina, sabi ko, ano po, iiwan kung di pa wala din naman ibig Okay, sir. So, ano pong complaint? Kasi lumalabas ngayon, sir, ng position ko, pag nag-file, tayo the next statement. Ibig sabihin, wala tayong katawagin ng third impeachment. Hindi, basta ang position ko, we will use other options, legal options. We have other legal options. Like what? Well, if we go to the Supreme Court, that's one legal option. Pero para pumunta pa ako dito and, di ba, makasali pa ako dun sa Moro-Moro, hindi na, ito pa gagawin yun. Hindi na nga makalakad si Ferdito Pacho at si Bob Chago, tapos papabalikin pa rin ito. Tingnan niyo si Ferdito Pacho, nakaroon niyo. Kayo, sir, pero... Ang layo namin, pinagalingan namin, oh. Pero, sir, marami kayo doon sa group eh. Pero yun, isa ka lang. Hindi ka na magiging position. Supreme Court. Ay, hindi naman maniwala na napilay ka na nga na nahirapan ka maglakad. There's no file. Tama ka? Sir, ano nga ang grupo niyo before dito sa Congress? Kami? Spice Boys. Spice Boys. Basta ka tayo magkasama kami dito sa basketball midgets. Pero for the record, siya yung pinakamukhang bata sa dating Spice Boys. Oh, si Migs. There was never a first impeachment complaint. Because under the